Sa botong 8-7, ideklarang labag sa saligang batas ng Korte Suprema ang Memorandum of Agreement on Ancestral Domain. Pero hindi kinikilala ng MILF ang desisyon ng kataas-taasang hukuman, kaya wala raw makakapigil sa hangarin ng mga Bangsamoro. Saksi si Carlo Lorenzo. Labag sa konstitusyon ang Memorandum of Agreement on Ancestral Domain. Sa botong 8-7, yan ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kontrobersyal na kasunduan. Sa 89 na pahinang desisyong isinulat ni Justice Conchita Carpio Morales, sinabi ng kataas-taasang hukuman na nabigo ang nabuwag ng Government Peace Panel na konsultahin ang local government units o mga komunidad kaugnay sa binuo nilang MOA na layong bumuo ng Bangsamoro Juridical Entity. Labas din daw sa saklaw na kapangyarihan ng Peace Panel ang paggarantiya sa MILF na maaamyendahan ang konstitusyon. Kabilang si Chief Justice Reynato Puno sa 8 sa 15 mahistrado na nagsabing unconstitutional ang MOA. 7 naman sa Supreme Court Justices ang bumoto para maibasura na ang petisyon ng mga local government officials dahil moot and academic na raw ang petisyon. Tiniyak na naman daw kasi ng palasyo na hindi na nito lalagdaan pa ang pinagtatalo ng MOA, bagay na kanilang muling pinanindigan nang malaman ang desisyon ng Korte. We have already taken the position that whatever the results of that Supreme Court ruling, we will not be signing that MOA AD. Meron pa rin pangangailangan na desisyonan ng Korte itong kaso nato, miski na hindi man natuloy yung MOA AD, hindi naman ibig sabihin na hindi na mauulit yung mga pagkakamali na naganap. So para ma-avoid ito, dinisyon na ng Korte. Tuwang-tuwa naman ang mga lokal na opisyal na naghain ng petisyon sa Korte. Really tells the government side, especially the peace panel, when you negotiate within the ambit of the Constitution. We just hope that the voice of the Supreme Court will be respected and that the majesty of the law will really flow and prevail. Pero para sa constitutionalist na si Father Joaquin Bernas, walang nilabag sa konstitusyon ang MOA dahil isa lamang itong panukala na idadaan pa rin daw sa plebisito. There were nothing more than proposals to be fed into the process, legislative process and the amendment process. So no proposal is unconstitutional because that is left to the judgment of the people ultimately. Para naman sa MILF, baliwala ang desisyon ng Korte Suprema sa kasunduan. Ang MILF ay revolutionary organization. Hindi po siya nagsusubmit sa judicial process. And therefore, yung decision ng code na yan, as far as the MILF is concerned, is not binding to the MILF. Hindi po pwede pigilan ang hangarin ng mga Bangsamoro. Ipinag-utos ng Korte sa desisyon na hindi maaaring pumirma ang Government Peace Panel o mga kinatawan nito sa katulad na kasunduan kung hindi wasto ang mga konsultasyon sa mga komunidad na maapektuhan. Ako si Carlo Lorenzo, inyong saksi. Pinangangambahang muling titindi ang bakbakan sa pagitan ng militar at MILF kasunod ng desisyon ng Korte Suprema. Katunayan sa latest update, 8 ang namatay sa patuloy na sagupaan sa North Cotabato. Saksi si Pia Arcangel. Sariwa pa rin sa alaala ni Governor Leo Ocampos ang hirap na dinanas nila sa Mindanao nang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga rebeldeng MILF at ng militar. Ilang sibilyan ang nasawi at libo-libo ang nawalan ng tirahan nang lusubin ng mga rebelde ang kanilang mga barangay. There's an atmosphere of fear. At kasunod ng pagdedeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Memorandum of Agreement on Ancestral Domain, muling nabuhay ang kanilang pangamba na baka sumiklab muli ang tensyon. Civilians are arming themselves spontaneously. And this is what we worry also because kung hindi ito ma-regulate, if hindi ito ma-control, we will have bigger problems in the future. Pero kung ang militar ang tatanungin, hindi na raw dapat pangambahan ng malawakang kaguluhan dahil kontrolado na raw ang sitwasyon. Yung ibang commanders other than those identified kina Kato at kina Bravo at ano, they got instructions to get orders from the central leadership of MILF. So, na wag sumama. Patuloy din daw ang pagtugis kina Commander Bravo at Umbra Kato.
Pero kanina madaling araw, isang sibilyan sa barangay Balogo sa Pigcawayan, North Cotabato ang patay ng pagbabarili ng mga hinihinalang rebeldeng MILF na tauhan umano ni Commander Umbracato. Ayon sa Philippine Army, pinasok ng mga rebelde ang mga bahay at nilimas umano ang mga pagkain at gamit ng mga residente. Sumunod ang 5 oras na bakbakan ng mga pulis at sundalo laban sa MILF kung saan 7 rebelde ang nasawi. Daan-daang residente ang muling nagsilikas. Nababahala ngayon ang Philippine National Red Cross na kung magpapatuloy ang gulo, darami pa ang mahigit 300,000 sibilyang nawala ng tirahan. Habang hinahabol ng mga sundalo yung mga yan at nagbubombahan, hindi makakabalik sa kanilang mga bahayan. At pagbalik nila sa mga bahay nila, wala na yung mga bahay nila, nilimas na. Ako si PR Kanghel, ang inyong saksi. Samantala, humihingi pa ng dagdag na rollback ang mga transport group na pasang Mazda at Piston bago sila pumayag sa bawas pasahe. Yan po ang reaksyon ng dalawang grupo sa petition for fair rollback ng National Council for Commuter Protection. Sa consultative meeting sa LTFRB kanina, iginiit ng consumer group na dapat ibaba ng 1.50 ang pasahe sa jeepney at 2 piso naman sa bus. Bumababa na raw kasi ang presyo ng krudo sa world market. Kanina nagsara ang Dubai crude sa $74.41 per barrel, pero ayon sa Piston at pasang Mazda, dapat ibalik muna sa 44 pesos per liter ang presyo ng diesel. Nakabawi na ang Philippine stock market kanina, umakyat ito ng 154.9 points. Palatandaan daw itong unti-unti nang kumakalma ang mundo dahil sa pagkilos ng Amerika at ng iba pang bansang kabilang sa G7 para maisalba ang global financial system. Ang pag-akyat ng merkado sa Pilipinas ay epekto raw ng mas mataas na pagsara ng New York Stock Exchange sa makasaysayang 936 points. Pero ayon sa ilang trader, wala pa rin garantiya na magpapatuloy ito dahil di pa rin ganap na nawawala ang agam-agam sa bailout plan ng Amerika. Ramdam din ng mga exporter ang epekto ng global economic meltdown. Ipinasuri ng National Meat Inspection Service sa isang private laboratory ang 5 canned meat product mula China para sa posibleng melamine content. At habang wala pang resulta ng pagsusuri, pinayuhan ng NMIS ang publiko na iwasan muna ang mga canned meat products na made in China. Saksi Susan Enriquez. Di ba natatapos ang melamine scare sa mga milk product na galing China, mga dilatang made in China naman ang pinapangambahang kontaminado rin ng melamine. Noong nakaraang linggo, isinumite ng National Meat Inspection Service o NMIS sa isang private laboratory ang sample ng 5 processed meat product upang alamin kung may halo ang mga ito ng melamine. Di kasi tulad ng BIFAD, walang kapasidad ang NMIS na magsagawa ng kanilang sariling pagsusuri. Ayon kay Attorney Jane Bacayo, Executive Director ng NMIS, makikita pa rin sa merkado ang mga ipinasusuri nilang produkto. Kaya sakali raw magpositibo sa melamine ang mga ito, the next thing that we will do is to have the product recalled in the market. Habang wala pang katiyakan sa kaligtasan ng mga Chinese-made canned meat products, may payo ang NMIS sa publiko. I advise the consuming public to patronize our luncheon meat products. And if they cannot avoid eating imported luncheon meat, then buy those luncheon meats and sausages coming from other countries except China. Ang mga mamimili naman, doble ingat na rin sa pagbili ng mga dilatang karne. Food, hindi na muna. Kahit ano? Kahit kasi nga, di ba, delikado. Sa ngayon po hindi. Kasi po, parang delikado siya ngayon sa health. Better to be safe than sorry. Inaasahang mailalabas ang resulta ng pagsusuri sa 5 canned meat products ngayong linggo. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Isang Pinoy na may kasong murder ang pinugutan sa Saudi Arabia. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Esteban Conejos, itinuloy ang pagbitay kay Jennifer Bidoya alias Venancio Ladion. Matapos tumanggi ang pamilya ng kanyang biktima na tumanggap ng blood money. Yan ay kahit 2 beses sinulatan ni Pangulo Arroyo si King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud para bigyan ng clemency si Bidoya. Si Bidoya hinatulan ng parusang kamatayan dahil sa pagpatay sa isang Saudi National Guard. Ayon kay Yuse Conejos, 56 na iba pang Pinoy ang hinatulan ng kamatayan sa iba't ibang bansa. Pero 23 rito ang na-commute sa life imprisonment dahil sa apila na rin ng gobyerno. Balik pamilihan na ang mga produktong melamine-free at ngayong araw, 41 produkto pa ang nadagdag sa listahan ng mga ligtas sa pamaminsalang melamine. Saksi si Mark Salazar.
Nakaahon na sa tila sumpa ng Melamine ng ilang milk product na unang nalinis ng BIFAD ang pangalan. Ang mga idineklarang melamine-free, ipinagmamalaki ang certification ng BIFAD sa kanilang pagbabalik sa grocery shelves. Yung mga naalis, dahil ni-examine, hinihinga namin ulit ng bagong BIFAD certification. Siyempre ang mga mamimili, mas tinatangkilik ang ginagarantiyahan ng BIFAD. Hindi naman sila kasi para nagutan nila yun in case na magkamali sila. Mas safe yun kaysa doon sa iba na hindi natin sigurado. Ang tila malayo-layo pang makawala sa bahid ng melamine ang mga milk product na may Chinese character sa pakete. Dahil ang mga nerbyosong mamimili, wala na raw talagang tiwala sa Chinese milk kahit pa sabihin ng BIFAD na melamine-free na sila. Yung pang China kasi talaga, naiwas talaga. Tinitingnan kasi, nakalagay naman kasi kung galing China, kung saan galing. Kaya naman ang Philippine Association of Supermarkets Incorporated o PASI na may 64 na miyembrong grocery sa buong bansa, hindi na raw magbebenta ng anumang Chinese milk. Kahit na pasabing mura yung ini-import na galing China, mas maganda, siguro protection yan yung sarili nating industry. Pero sa 41 produktong nagnegatibo sa melamine sa pinakahuling pagsusuri ng BIFAD, kapuna-punang maraming may Chinese name sa mga ito. Walang melamine ang Dongguan Byron Chocolate Cream Biscuits, Dongguan Wanjiang Fu Papaya Cookie, Dongguan Byron Apple Biscuits, Dongguan Golden Paddyfield Jadenji Biscuits, Dongguan Golden Paddyfield Little Biscuits, pati na mga Dongguan Meiyong Guangfeng Food, Engshan Layer Biscuits, Yugnitan Layer Biscuits, FNN Blue Cow Condensada, FNN Daisy Condensada. Malinis rin sa melamine ang Anchor Fresh Milk, Kaidenly Biscuits Milk Flavor, Candyman Candyman Chocolate Filled Center, Candyman Viva Caramel Sweets Chocolate Filled Center, Dairy Champ Evaporada, Farmhouse Skim Milk Powder, Fat and Thin Milky Soya Drink, Foodilay Biscuits, Keko Candy at Kyoto Cookies. Negatibo rin daw sa melamine ang Lu Wei Bang Lollipop Candy, M&M's Mini Chocolate Candies, My Way Su Cookies, Milky Soya Milk Drink Chocolate, Milky Soya Milk Drink Green Apple, Milky Soya Milk Drink Melon, Milky Soya Milk Drink Sweet Corn, Pengtian Thin Cracker, Poca Soy For You Soybean Drink, at Prime Rose Calcium Enriched Nutritious Cereal. Wala rin daw melamine ang mga sumusunod: Prime Rose Oligosaccharide Nutritious Cereal, Sally Sikauki Milk Candy, Sally Sikauki Coffee Candy, Sukasita Little Bear Biscuits Chocolate Flavor, Suntree Coffee Candy, Chonghua Soya Milk Unsweetened, Vitasol Calci Plus Healthy Soya Drink, Low Sugar, High Calcium, Low Fat Cholesterol Free, Yao's Drink, Shenzhen Sandwich Biscuits, Shongzhan Lewa Food Jelly Pudding, at Zongshan Meiwa Butter with Filling Cake. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Pinigil ang isang retired police general sa Moscow International Airport. Ayon kay Police Director Jaime Caringal, PNP Region 9 Director, pinigil si retired Director Eliseo de la Paz at asawa nito dahil sa pagdadala ng higit sa pinapayagang halaga ng euros. Hindi malinaw kung magkano ang dalang euro na mag-asawa pero under questioning na sila at ngayon nanatili sa isang hotel sa Russia. Dating Director po for Controllership ng PNP si de la Paz. Pinagpo-produce din ng mag-asawa ng mga dokumento para biyang katwiran ang pagdadala nila ng sobra sa allowable limit ng euros. Pero paglilinaw ni Caringal, hindi sila kasama ng kanyang asawa sa mga pinigil. Pinili lang daw nilang manatili sa Moscow para bigyan ng suporta ang mag-asawang de la Paz. Nasa Moscow, mag-asawang Caringal at de la Paz kasama ang asawa ni PNP Chief Director General Jesus Versosa na si Mrs. Seni Versosa para dumalo po sa Interpol General Assembly sa St. Petersburg. Pero ayon kay Caringal, pauwi na raw ngayon sa Pilipinas si Mrs. Versosa. Ang masasabi ko, it's more than the authorized na limit na dapat i-declare. Dapat i-declare, it's 10,000. And how much were kung hindi mo na dapat i-declare, 3,000. Since hindi na-declare, hinihingian ng supporting documents kung saan nanggaling yung pera. Sir, it is from Russia or outside of Russia. Yes. At sama-sama natin saksihan, mga bagong wildfire sa California sa Amerika tuloy ang pagkalat. Ilang bahay na sunog, 2 na po ang patay. At pinakamabigat na pumpkin sa isang pakontes, halos 700 kilos ang timbang. Saksihan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Mula sa lupa hanggang sa ere. Doble kayod ngayon ng mga bumbero sa pagkapula sa mga panibagong wildfire sa California. Natuloy po ang paglaki dahil sa lakas ng mga tinatawag na hanging Santa Ana. 2 na ang patay habang umabot na sa halos tig 2 hektarya ang natupok ng sunog sa 2 magkakahiwalay na lugar. Bigla ang nag-iba ang ihip ng hangin sa kampanya ng Republican presidential nominee na si John McCain. Kasabay ng pag-amin niya sa mga taga-suporta na liyamado ang kalabang si Barack Obama. Tuloy naman ang pagtutok ni Obama sa mga isyong pang-ekonomiya. Mungkahi niya 3 buwang moratorium sa pag-ilit sa mga hindi bayad na bahay at 2 tax breaks sa mga negosyong magbubukas ng bagong mga trabaho. Inalo ng pumpkin na ito ang dose-dose ng iba sa isang pabigatan contest sa California. Abot kasi ng halos 700 kilo at 4 na talampakang taas ang pumpkin na yan. Na ayon sa may-ari ay nagtambak pa ng 30 pounds isang araw bago ang paligsahan. Sa isang personal na video na iniligay niya sa kanyang website, ipinaalam ng dating Beatle na si Ringo Starr na hindi na siya pipirma ng anumang autograph simula Oktubre 20. Sa basurahan naman daw ang punta ng anumang fan mail o regalo mula sa mga fans. Anya, dahil daw yan sa kung tawagay fan fatigue. Balik limelight na naman si Britney Spears dahil sa bagong music video ng single niyang Womanizer. Hit na hit po sa internet ang video kung saan halos walang saplot siya sa isang eksena at dagdag ng sari-saring sexy costumes ang iba pa. Para sa saksi, Michael Vahati nag-uulat. Samantala, ipinagtataka ng ilang mambabatas kung bakit hindi si Pangasinan Representative Jose de Venecia ang nag-endorso ng impeachment complaint na inihain ng kanyang anak na si Joey laban kay Pangulong Arroyo. Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader Roy Lugoles, kakaiba ang hakbang na ito. Ayon naman sa nakababatang de Venecia, hindi nila napapag-usapan ng kanyang ama ang tungkol sa impeachment complaint. Pero nasisiguro raw niya na sakaling humantong sa impeachment trial, tetestigo ang dating House Speaker. I did not ask him to endorse it, no? Because I felt that it's better that somebody else endorses it to really show the independence of my beliefs and actuations. The father should be supporting his son, but we don't see his signature there. Without that, it would appear a little strange. So the question would be, why should we fight his battle? Pinakilala ng Philippine Inventor Society ang kanilang mga bagong imbensyong environment-friendly raw. Kabilang dyan ang super planchang tipid kuryente at ang super kala na di na raw kailangan ng cooking oil. Saksi si Michael Fahatin. Wala na talagang huhusay pa sa mga Pinoy. Pero itong ating mga inventor talagang maipagmamalaki sa buong mundo sa kanilang angking galing. Ang coin sorter na ito, walang bagay na elektroniko pero matalino. Kayang ipaghiwalay ang mga barya nyo. Ito namang ka-level na ata ng calculator, hindi lang 1 plus 1 ang kayang gawin, kundi pati multiplication, subtraction at division. Pwede pa sa mga chikiting. Dahil pa binuksan, pwede rin itong maging pencil case. Very good. Saludo naman ako sa jackhammer. Walang kuryente o langis na kailangan para magtipak ng bato at semento. Ang tawag ng inventor na ito na hindi nakagraduate ng kolehiyo pero proud na Pinoy inventor, isang bagsak, wasak. Ang super plancha namang ito kalahati lang sa kuryente ang konsumo dahil ang init tinitipid kapag nilalapag sa imbensyong ito. Patented invention. So lahat ng problem na nakita natin, binibigyan natin ng solusyon. So favorite din kayo ng misis nyo ngayon dahil nakakatipid? Mahal na mahal tayo. Ang super kala namang ito, di mo na raw kailangan ng mantika para magprito. Tipid na sa oras sa pagluto, healthy pa dahil bawas kolesterol. Ito sikat na imbensyon, ang King Flute. Biodegradable na gawa sa bamboo at ang tugtog para kang nasa langit. Bakit nga ba King Flute ang tawag dito? Hari ka ba, sir? Hari, hindi ako hari. Hari yung plauta. Sa lahat ng plauta, hari siya. Ay, yung misis mo, Reyna? Reyna. Magaling tumugtog yun. Mas magaling pa palang tumugtog ang asawa ng King Flute inventor, si Queen Flute. Napapansin ko man lahat ng mga inventor may kinalaman talaga yung misis sa mga iniimbento nila.
Dapat lang. Para madaling maging matagumpay. Meron ding indestructible school chair, mga waterproof na bota ng magsasaka, at ang emergency spray na ito na umano'y nagpapakalma kapag ikaw ay nadisgrasya. Bukan lang natin sa assistant ko, ha? Subukan natin. Nakakalma ka ba? Nakakalma ka? Kalmado. Wala yatang tama, sir. At ang most promising raw na imbensyon, ang Aeronox na ito, na ikino-convert ang air pollution sa enerhiya sa sasakyan para 100% ang efficiency at environment friendly. Anong pangako sa atin ng Department of Energy? ang meron ng executive, meron ng order ng presidente na lahat ng sasakyan ng gobyerno kakabitan nito. Pagmamalaki ng mga inventor, tunay na talentado tayo yung mga Pilipino. At sa mga nais na magkaroon ng mga imbensyong ipinakita rito, maaaring tumawag sa numerong makikita sa ibaba ng inyong screen. Michael Bati na inyong saksi. Para sa karagdagang balita, patuloy na tumutok sa GMA News and Public Affairs at mag-log on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News, space on at isend sa 4627.